are now in Ophel's Best Channel. Just enjoy learning and listening to stories. Thank you for watching! Magandang araw sa lahat. Ngayon ay meron akong ikukwento sa inyo. Ang mga kwentong ito ay kapupulutan din natin ng aral. Ang unang kwento ay may pamagat na ang inahing manok at ang kanyang mga sisiw. Isang inahing manok na may anak na 4 na sisiw ang naninirahan sa gitna ng taniman ng mais. Isang araw, lumabas ng bahay ang magsasakang may-ari ng taniman at sinabing, "Panahon na upang anihin ko ang aking maisan. Kailangang tawagin ko ang aking mga kapitbahay upang tulungan ako sa aking pag-ani bukas." Narinig ito ng mga sisiw at agad iminungkahi sa kanilang ina. "Kailangang lumikas na tayo rito at humanap ng ibang matitirahan, inang. Kung hindi, matatagpuan tayo rito ng mga magsisipag-ani bukas at huhulihin tayo upang patayin." "Huwag kayong mabahala, mga anak," ang wika ng inahing manok. "Kung mga kapitbahay lamang ang aasahan niya, hindi agad magsisipag-kilos ang mga iyon. May panahon pa tayo upang manirahan dito." Tama nga ang sinabi ng inahing manok, sapagkat kinabukasan nga'y walang mga kapitbahay na dumating upang tumulong sa pag-ani ng magsasaka. Kung hindi ko maaasahan ang aking mga kapitbahay, sa aking mga kamag-anak ako lalapit upang humingi ng tulong sa isasagawa kong pag-ani bukas. Narinig ng mga sisiw ang sinabi ng magsasaka at dali-daling iminungkahi sa kanilang ina. Ngunit muli, hindi nabahala ang inahing manok at sinabing, "Kung sa mga kamag-anak lamang siya aasa, hindi magsisipagsunod ang mga iyon. May mga trabaho ring dapat asikasuhin ang mga iyon at tiyak na hindi maaasahan. May panahon pa tayo para manirahan dito, mga anak." Kinabukasan nga'y tama uli ang sinabi ni inahing manok. Walang kamag-anak na dumating ang magsasaka upang tulungan siya sa pag-ani sa maisan. Dahil dito, napilitan ang magsasakang tawagin ang kanyang anak. "Anak, bukas na bukas din, tayong dalawa na lamang ang aani sa ating pananim. Wala tayong ibang maaasahan kundi ang ating mga sarili," sabi ng ama. Nang marinig iyon ng mga sisiw, dali-dali silang nagtungo sa kanilang ina at iminungkahi nito ang sinabi ng magsasaka. At doon din nagdesisyon ang inahing manok na lumisan sila sa lugar na iyon at sinabing, kung sinabi ng magsasaka na siya na ang gagawa
ng pag-ani? Dapat tayong maniwala sapagkat totoong walang sinuman siyang maaasahan kundi ang kanyang sarili. At dito nagwakas ang ating kwento. Ano kaya ang aral na ating natutunan? Kung nais mong magtagumpay sa isang bagay o larangan, pagsikapan mo iyon nang hindi umaasa sa iba. Walang ibang tutulong sa iyo para makamit ang tagumpay kung hindi ang sarili mo lamang. Ang panghuling kwento ay may pamagat na ang aso at ang ubas. Isang araw, namasyal sa bukirin ang amo at ang kanyang aso. Nang dumating na sila sa mga kakahuyan, biglang naghiwalay ang amo at ang kanyang aso. Sa kahahanap ng aso sa kanyang amo, inabot ito ng gutom at nakarating siya sa kagubatan. Nakakita ang aso ng isang puno ng ubas na hitik sa hinog na bunga. Swerte ko naman! Hinog na at tila matatamis ang bunga ng ubas. Ang sabi ng aso sa sarili. Lumundag ang aso upang sakmalin ang isang bugkos na hinog na ubas. Subalit, hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli at muli at muli pa. Subalit, hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na, ay sumuko rin sa wakas ang aso at malungkot na umalis palayo sa puno. Hindi na bale. Tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na iyon. Ang sabi niya sa sarili. Ano ang aral na natutunan sa kwento? Hindi lahat ng ating naririnig ay totoo na dapat nating paniwalaan. Kung minsan ang sinasabi ng isang tao ay isa lamang sour grape o maasim na ubas. Dahil hindi niya natamo ang isang hinahangad na makamtan. Hanggang dito na lang. Sana ay marami kayong natutunang aral sa kwento. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!